Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ako kabibig, binatikos ng netizen si Raffy Tulfo. Kasi si Raffy Tulfo nagreklamo daw kasi pinatayan ng wifi, ng aircon ang Senado. Opo mga kabibig. Pero alam nyo ba, sinagot siya ni Attorney Rowena Guanzon. Ay naku, si Attorney Rowena Guanzon pa ba? Sinupalpal ni Attorney Rowena Guanzon si Raffy Tulfo, mga kabibig. Pinatayan daw sila ng aircon, ng wifi. Senador ka naman dyan, di ba? May power ka naman dyan, di ba? Pwede mo namang utusan ang mga utusan mo dyan. Sa Senado, oy, bakit mo tinurn off ang wifi? Bakit turn off ang aircon, ang AC, nandito pa mga tao, marami pang nasa sa loob ng Senado. Diba? Wag magdrama. Hindi kasi hindi effective yung pagdrama-drama mo kasi hindi ito programa mo. Eto, kabibig ha, ang sagot ni Attorney Rowena Guanzon sa kadramahan ni Raffy Tulfo. Grabe yung mag-brother na Tulfo ha. Sabi dito, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatayan na rin. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, sandali nga, kung pinatayan ka ng wifi at aircon, ang dali-dali naman na utusan mo ang mga staff sa paligid na ayusin, which is true. Na para bang wala kang data, na para bang basta-basta na lang pinapatay ang aircon. Take note, akala ko aircon sa plenary ang pinatay. Aircon lang pala sa CR. Ang Diyos ko. O yan, Erwin Tulfo. Nakatikim ka ni Attorney Rowena Guanzon. Di ba? Ayun, nagulat pa sa usapin ng aircon sa CR. Sa parehong payag, sinabi niya ni Guanzon na akala niya nung una ay ang air conditioning system sa plenaryo ang tinutukoy sa reklamo. Ang palitan ng pahayag ay nangyayari sa gitna ng tumitinding tensyon sa Senado kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada, pagkakahati sa majority at minority blocks at mga usapin tungkol sa quorum at pagpapatuloy ng sesyon. Ito ang komento ng mga netizen. Pa-main character kunwari walang magawa silang madaming impluensya. Sayang hindi siya magic machine lang pala nanalo. Ipatulfo mo, masters of all intriga barks a lot. Per your brother's logic, Sen, yung mga boss nyo walang aircon at wifi while working, nothing to complain about. Nagalit siya na pinatay ang aircon sa CR kasi baka mainitan tayo. Nako, Tulfo, wag kang OA. Yun ang mga komento ng mga net. Nagulat talaga. Sino ba ang unang? Ito yung reaction ng mga tao. Pinatayan kami ng aircon and internet. O, tingnan mo, 150,000 tumatawa kay Tulfo. So it means, hindi talaga epektibo si Tulfo. Nagmukha na siyang karton. Nagmukha na siyang katawa-tawa, mga kabibig. Diba? Nakakaano, 150 ang tumawa, 46,300 ang nag-like, at 4,400 ang nagalit. May 2,500 ang umiyak. Pero grabe yung tumawa sa reaction ni Tulfo. Pero sabi ni Atty. Rowena Guanzon, may staff ka naman ha. May staff naman dyan sa sa tawag dito, sa Senado Akala ni Atty. Rowena Guanzon sa plenaryo, hindi pala sa CR lang pala. Diyos ko, pinatayan ng aircon ang CR, nag-tantrums na si Raffy Tulfo. Ano bang nangyari, Raffy Tulfo? Puro ka ng pasikat ngayon, sabi ng mga nen. Ito nga kabibig, yung komento ni Raffy Tulfo. Talagang grabe. Kung sila mag-walk out, okay lang. Ito ha. Gusto niya, sumama kami sa kanya na i-boycott itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanya? So kami magtrabaho lang. Siguro sila ay nila magtrabaho. Then it's up to them. So hinostis mo kami. Tapos pinatayan pa kami ng aircon. Pinatayan pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Siyempre, sino ba mong nasa majority? Oo. Sila. Natawagan pa si SB kanina.
Sumagot siya yung sa isang message na pagkahaba ba, 1 kilometro haba. Ano pong laman, Sen? Yun na, so ang board nun is na para bang kailangan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate. Dereliction of duty yung ginawa nila. Meron silang dapat trabaho na gagawin, gampanan, which they did not. At wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure tinatawag para hindi sila umaten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit. Sir, may pinag-iisipan ba ng minority yung pagsasampa ng ethics complaint? Kasi sabi ng iba niyong kasama, may paglabag daw sa rules ng Senate yung ginawa ng majority. Well, it's up doon lang sa mga kasamahan ko kung ano yung balak nilang gawin, kung magsasampa ba ng kaso dyan. I leave it up to them. Ano yung plano ng mga kasamahan ko sa minority. Sir, anong message sa public? Kasi yung ginawa ng mga kasama niya today, parang di ba kapag ordinaryong empleyado, hindi sila kumakain. Correct. Kaya nga, ako po'y buong pakumbaba, taos pusong humingi po ng pasensya sa taong bayan dahil dito sa mga pangyari. In fact, Hindi nga kayo humingi ng pasensya na nag-walk out kayo. Wow! Mga kadrama naman ni Tulfo. kanina marami kami bisita na pumunta doon para ma-recognize, para mabasa kung ano man yung Ito ang komento ng mga tao. Nung nag-walk out kayo, wala kayong kaso yun sa duty nyo. Wow, nagsalita na ang hudas. Aha, si Utol mo sabit kasi sa flood control. Away mag-asawa ba yan? Kami ay natrabaho lang pag may malita galing sa among bangang. Dahil malapit na BRC, maingay na si Tulfo. Sabi ng netizen. Ito pa, buti di pinatawang ilaw at tinago yung CCTV. Kung ang pag-aresto kay Senator Jinggoy ay alinsunod sa batas at due process, walang dahilan para i-boycott ang trabaho ng Senado. Ang mga senador ay inihalal para magtrabaho, hindi para umiwas sa sesyon. Tama si Senator Tulfo, dapat manaig ang rule of law at duty ng taong bayan. Pero nung mag-walk out sila, walang rule of law, okay lang yon. Anong rule of law bend the law dapat? Nagsalita ang expert sa away ng mag-asawa. Ipatulfo mo, boss, baka sakaling makatulong. Tulfo daw. Baka sakaling may makatulong daw. Ay, naku, Erwin Tulfo. Nagmukha na siyang katawa-tawa ngayon. Kaya nga sabi ng iba, kailangan talaga nating pumili ng totoong ihalal nating senador. Hindi lang kung ano-ano, kung madadala kayo sa mga programa nila na awayan, ng ito, ganyan. Huwag na. Yung patulong-tulong, padrama-drama. Huwag na. Hindi na yan epektibo. O, tinan yung nangyari ngayon, kung ano-ano ng mga sinasabi nila. Eto, mabibig. Nung panahon nila, okay lang. Double standard. No standard nga. Kaya sabi ko nga, wala kayong moral ascendancy, wala kayong karapatang mag-walk out. Sabihin mo pang common sense, pagyabang mo pa kung anak ng peting naman no. Asan ang inyong integridad? Wala na, kasi ang integridad ng Senado, nawala yan, bumagsak yan, nung simulan ninyong pagtakpan ng lahat ng mga sangkot sa flood control scandal. Dahil lahat ang diretsyo ay sa presidente. Hindi ba ga? Ngayon, galit na galit kayo. Nag-walk out pa kayo. Pinagtatanggol pa kayo ng akakdog ng Malacanang. Ang sabi, kaya daw piniyagan yan dahil mayroon hong pandemya noong panahon na yun. Yun, kabibig ha. Narinig nyo na. Diba? Kaya tama si Atty. Rowena Guanzon. Kung pinatayan kayo ng aircon sa CR, pinatawag mo yung mga staff doon. Diba? Ito kabibig. Tulfo na yan. Patulfo na yan. Dyan, si Rafi Tulfo. Sa Senado. Pati ba naman yung aircon ng CR? Inireklamo. Iba talaga pag mayaman na. Aba. Ayon dito. Sa balita ngayon. Guanzon, nagtaka sa reklamo ni Rafi Tulfo tungkol sa aircon at internet sa Senado. Nagbigay ng reaksyon si dating COA Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon kaugnay ng reklamo ni Senator Rafi Tulfo na umano'y pinatayang aircon condition, internet access habang naghintay ang minority bloc sa pagsisimula ng session ng Senado. May maikwento lang kayo. Matatanda ang sinabi ni Tulfo na mahigit 1 oras silang naghintay sa plenaryo at napansin nilang biglang uminit ang paligid dahil ang aircon. Naghintay daw sila. Ramdam nyo no?
Pa-walk out kayo nakaraan, may mga dapat tapusin dyan. Ngayon, ano na, ramdam nyo, huwag kayong magreklamo. Correct. Dagdag pa niya, maging ang internet connection at maging ang aircon sa comfort room, tingnan nyo naman, pati aircon ng CR, inireklamo ni Tulfo. Ay nawalan din naman nun ng service. Ano yung pinagyayaw-yaw na dyan? Pwede namang, di ba napakasimple lang naman yan? Kasi, dyan sa Senado, kung mayroong, dati pa yan, may problema. Nakaraan dyan, yung nasira yung elevator. Hindi ka agad-agad na ayos, katagal na ayos. Ngayon, ito, yung aircon, yung, parang may gustong sisihin itong si Raffy Tulfo. Pwede naman siyang mag-utos ng mga tao dyan. Pwede naman nilang patingnan kung bakit hindi naka-on. Napakasimpleng bagay naman, Tulfo. Para lang may masabi. Ayon kay Guanzon, mahirap umanong paniwalaan na walang magagawa ang mga senador sa ganoong sitwasyon. Correct. Para kay Guanzon, tila may mga mas mahalagang usapin na dapat pagtuunan ng pansin kaysa reklamo tungkol sa aircon at internet. Nagulat pa sa usapin ng aircon sa CR. Oo, pati aircon ng CR, inireklamo na ni Raffy Tulfo nyo. Reklamo ang tanong, Tulfo, ikaw ba nagbabayad niyan? Yung mga taong nagbabayad niyan, walang aircon sa CR. Tama. Sa parehong pahayag, sinabi rin ni Guanzon na akala niya noong una ang air conditioning system ng plenaryo ang tinutukoy sa reklamo. Ang palitan ng pahayag ay nangyari sa gitna ng tumitinding tensyon sa Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jingo Estrada. Yung mga senador kasi, sinamahan si Jingo Estrada. Pero yung kapatid niya, nasaan na? May pakialam ba? Habang iginiiti Tulfo na nangyari ang umano'y ng aircon at internet habang naghihintay sila sa session, malinaw naman na hindi kumbinsido si Guanzon sa bigat ng naturang reklamo. Sa halip, tila pinapahiwatig niya ang mas mahalagang issue sa dapat pag-usapan kaysa pagkawala umano ng aircon at internet sa loob ng Senado. Kalahin mo naman ito sa Tulfo, basta lang may maireklamo. Ito, sabi ni Jen S. Damian, yan ang hirap pag mayaman ka, pag wala kang aircon at wifi. Sabi ni Ramil Sibunga, mga walang awa sa mga mahirap na ka-aircon ang CR, tapos ang mga mahirap ang nagbabayad. Tama. Sabi ni Lea Silyar, sana all aircon pati CR. Sabi ni Del Banasan, pabiktim lang para malihis ang atensyon ng drama niya. Paano magbabalik ulit na ang investigasyon sa flood control? Oy, Dapat bakit ano alam meron? din ang flood control. Bakit takot ba si Tulfo dyan sa investigasyon sa flood control? Lagot kayo. Abangan natin yan. Tuloy na yan. June 4 na yan. Tulfo, June 4 na yan. June 4. Pero sabi nila binawi daw. Pero so far, sabi naman ni Atty. Baligod na merong flood control hearing sa BRC. Exciting na yan. So yun ang kabibig. Ang ating latest lebag-lebag for today. Ay, pati wifi at aircon sa CR na reklamo ni Tulfo. Grabe. Ang drama-rama talaga si Tulfo. Yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time. Grabe no.